Okay, the scenario is this, no? Bali, kinuha natin yung sales sa POS through XRead. So, alam na natin yung total quantity sold for the whole month nung restaurant in the particular menu. So, in-encode ko yung sales since na alam na natin yung sold quantity. Na i-transfer natin yung sold for the whole month. Uh, we use a special tools called Sasan para mabilis, para hindi pa ulit-ulit yung encoding, or you can encode it using the batch entry transaction. So ang susunod is, since na menu siya, hindi pa siya niluluto. So ang QuickBook will record it as a negative quantity. Bago mo gawin yun, you need to allow the QuickBook to accept negative quantity. Kasi meron siyang features na pwedeng i-block. Hindi, do not allow negative quantity. So you need to allow it para mag-negative quantity. So ang next step is, di may sales na tayo. Since na naka-negative, lulutuin na natin or i-build assembly na natin yung lahat ng menu para ah, mabawasan yung ating raw materials. So, since na marami yon, I will show you kung ano yung fastest way para lahat ng negative ay magawan ng build assembly sa QuickBook Desktop. So, let's start. Share ko yung screen ko. Okay, so if you check the quantity, ito yung raw materials which is inventory part. So, hindi naman tayo nagbebenta ng raw materials. Ang binibenta ng client na ito ay assembly or yung mga menu. So, mapapansin nyo, naka-negative quantity yung mga menu. No? So, ang ginawa ko na nga is I use Sasant or nag-create ako ng batch entry transaction ng sales dito. Ayan, ganyan, no? So, kung mapapansin nyo sa PNL, December, meron na siyang 1.7 na sales. Yan. So, ayan yung sales niya, isa-isa lahat, bawat menu. Double click ko. Ha? Yan. Naka-sales receipt siya. Quantity sold. Okay? So, naintindihan nyo na kung paano nag-negative yan. Ah, balik tayo. So, ang next na gagawin natin is paano natin i-automatic lahat ng negative, no? Para ma-build assembly. Ang dami yan, ano? Okay? So, the way to do this is, okay, punta tayo sa inventory, physical inventory worksheet. Yung hindi natin kailangan, tanggalin natin. Okay. Ang kailangan lang natin is yung inventory assembly. So, i-filter natin siya. Wag all item. Wag all, ito, assembly item lang. And then, dalhin natin siya sa Excel. Sa Excel. Okay, nasa Excel na siya. So, tawagin natin itong quantity on hand. I-convert natin siya sa numeric kasi naka-text siya. Eh, oh. Pagka anything na galing sa export, galing sa QB, naka-text files. Okay, so general ang gawin natin. So, wag muna nating isama yung wag nating isama yung batch entry, no? We need to build muna yung mga menu para malaman natin kung ilang batch entry ang kailangan. Ah, okay? Ah, so, hindi ko muna isasama yung batch.
Ang batch entry ay something like this, no? Lulutuin mo muna ng bandihado, and then pagkaluto mo siya, gagamitin mo siya as part of the menu. Kumba hindi tayo nagbebenta ng batch entry. Kumba sa ano nasa gitna siya. From raw materials to the finished good ng menu, nasa gitna siya. Okay? So ang idea is tatapusin ko muna yung build assembly ng mga menu para meron akong shortage report kung ano yung mga kulang. So QB will automatically compute kung ilang quantity ang kulang ng batch. Yun ang idea. And then lahat ng zero hindi ko kailangan. So lagyan natin ng countering para hindi magulo yung kamada. Again, naka-general siya. So okay na to. Control A, sorting by quantity on hand. Then lahat ng zero is we will remove it. Wala naman tayong gagawin. So we don't have to include. So meron na, no? Okay. Ang requirement, gagamit pala ako ng special software na Sasan. I'll show you na. So ito yung aking QB version 11. Ito yung aking Sasan transaction. Hintayin natin. Okay. So sometimes kailangan mag-invest tayo sa mga ganito para mabilis yung trabaho. Mabilis yung trabaho. Connect to QB. So naka-connected na siya dun sa Don Antonio na QB. Okay? So balik tayo dun sa Excel. So every time na parang ito yan eh. Parang gagawa tayo ng gagawa tayo ng build assembly. So ito yung kailangan kumpletuhin natin yung mga requirements. So ito yung pangalan ng item, meron na tayo sa Excel. Kailangan natin yung date. So iba-backdate natin siya ng December 31. Then kailangan natin yung reference number at yung quantity build. So gawin na natin. So balik tayo sa Excel. Ah, ang date, lagay natin December 31. Ay, i-format natin ito ng date ng short date, December 31, 24. Okay, tapos lagay natin yung reference number. Ano ba ang pinaka-last, ano next reference number? So, ang next is 1663. So, i-continue lang natin to para hindi mag-overlapping. Oops, gawin natin itong numeric 1663 number. So, 1664. Okay, so meron na tayong quantity, item name, what else? Ah, okay na. Tingin ko pwede na ito. So, i-save natin ito. Pangalanan natin itong save ko muna sa desktop. Pangalanan ko itong DA Build Assembly. Okay. So, i-try natin import. Anong klaseng transaction? Build Assembly.
Nasaan yung file? Nasa desktop, DA build assembly, and then mapping tayo. Next is reference number, tama. Date, tama. At assembly item, tama. Site, wala naman tayong site. Location, serial number, wala naman tayo. Itong pending, i-overwrite natin true. Ang ibig sabihin, kapag kulang yung raw materials, mag-error siya, sasabihin niya, lacking yung mga raw materials to finish the build assembly. Ang instruction natin dito is override yung error at lagyan ng mark as pending, which is true. Okay, quantity to build, quantity on hand. So, next natin, mukhang ganito daw itsura nun. Ah, ah, mali ito. Dapat hindi negative yung quantity natin. Balikan natin ulit. I-multiply natin ito ng -1 para maging positive. Copy, paste natin as value. Okay. So, hindi na natin to kailangan. Ayan, save natin. Then ulitin natin, pabasa natin kay Sasan. Back, back. Build assembly ang transaction. Yung file, pabasa natin yung updated file. Mag-mapping tayo ulit. Na-save, mukhang alam na niya yung mapping. Next is, so yan, tama na to, quantities. And then, send to, send to QB. So, processing na. Hintayin natin matapos. Ah, Baka isi-shortcut ko tong video para hindi kayo matagal maghintay. Hintayin ko matapos to and then I'll be back. Okay, natapos na siya. So far, walang failed. Lahat success, 163. Let's double check kung nasa QB na siya. Go to QB and i-click mo yung mga pending. So, ayan na siya. Na-build na. Na? So, ang susunod na step, aalamin natin yung mga kulang and then gagawa tayo ng variance 1. That's how you do it. Thank you very much. Bye.